Praise the Lord, purihin ang Panginoon at isang mapagpalang umaga sa lahat ng nariyan sa online, maging dito sa Kuwait. At purihin ang Lord sapagkat meron na naman tayong pagkakataon upang muling sumamba, magpuri at magbigay ng panahon sa ating Diyos na buhay. This day is the Lord has made, and I know may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba yun? Amen! So sa oras na ito mga kapatid, in behalf of Pastor Melvin Ramirez, Pastora Grace Ramirez, and to all the leaders, narito na naman po muli ang iyong lingkod upang gamitin ng Diyos sa pangangaral po ng kanyang mga salita. At naniniwala ako, kanina pa po kayo excited sa gagawin ng ating Lord. Amen! So sa hindi na pagtatagal, let us open our Bible. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. And let us open our Bible in the book of Ecclesiastes. Sa Tagalog po ay Mangangaral, Kapitulo 9, talatang 11. Dalawa po ang verse na babasahin po natin. Una po ay sa Ecclesiastes o Mangangaral, Kapitulo 9, talatang 11. Ganito po ang sinasabi, I returned and I saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happen to them all. Sa pangalawa pong verse, buklatin po natin sa Hebreo o Hebrews chapter 10, verse 39. Ganito po ang sinasabi, but we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Sa Tagalog po, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po'y manalangin sa ating Diyos na buhay. Bisan pa aming Ama, sinasamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa panibagong araw na ito na ibinigay mo sa amin, sa panibagong pagkakataon na alam po namin may dakilang bagay kang gagawin sa araw na ito, Panginoon. Kaya Lord, kagaya ng aming panalangin, likhaan mo kami ng isang pusong malinis, isang matabang puso na paglalagyan, Panginoon, pagtataniman ng iyo pong mga salita. At dalangin po namin, Panginoon, na sa oras na ito, ihanda mo po ang aming mga sensitibong pakiramdam espiritual upang maramdaman namin ikaw mismo yung nangungusap sa aming pong kalagitnaan. Lord, I pray for the anointing from your Holy Spirit, Panginoon. At hayaan mo, dakilang Diyos, any works of the devil, anumang ginagawa niya sa oras na ito, ay aming sinasaway, winawasak, at hinahadlangan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wala siyang karapatan sa gawain ito, kundi ikaw lamang aming Panginoon o Santong Espiritu, ang aming hinihiling na siyang manguna at magpatakbo ng gawain pong ito. Sa iyo ko po iniaalay ang aking buhay, gamitin mo po ako as a channel of blessing sa araw pong ito. At nananampalataya kami, tagumpay na po ang lahat ng bagay na ito, sapagkat ito po'y aming hinihiling na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus, and everybody says, Amen and Amen. Okay, palakpakan muna natin ang Panginoon. Yan, purihin ang Lord. Medyo malamig pa rin ang panahon at talaga namang grabe po. Nawa ay hindi sumabay po yung ating panlalamig sa panahong ito, kundi kung kailan malamig, mas lalo tayo magpakainit sa ating pong pananampalataya. Amen. Purihin ang Lord. Are you ready, brothers and sisters? Simulan na po natin ito. Ngayon po, narito tayo ngayon sa gawain ng Lord. Naniniwala po ako, itinuring po tayo ng Lord na mga athlete, mga manlalaro, o mga tumatakbo sa larangan po ng pakikipagbaka sa mundong ito. At natandaan ko po, nung ako po ay isang player din po, basketball, sa panahon po noon ay talagang napakasarap pong isipin na talagang isa ka sa kabahagi po ng inyong school na lumalaro sa larangan po ng paligsahan. Ano po? And ang tanong, are you an athlete, mga kapatid? Kung ikaw ay player o ikaw ay isang athlete, here are some of the sayings I do remember being a player or an athlete. Ano po yun? Una, ang sabi po nila, this is the heart of a winner.
ito po yung kanilang kasabihan, ito po yung kanilang motto sa kanila pong buhay bilang isang winner o a player or an athlete. Sabi po, una, no pain, no gain. Ayan. Kung wala daw pong sakit na mararamdaman, kung walang hirap, wala kang papakinabangan. At kung makikita po natin, isa po sa player na paborito ko, walang iba po kundi si Jordan. Ayan po, anong sabi ni Jordan? Never say never because limits like fears are often just illusions. Huwag daw po nating sabihin na ayoko na. Sapagkat yung po mga limits daw po natin ay kagaya daw po ng takot na ilusyon lang daw po natin. Kaya natin pong papagtagumpayan ang lahat ng bagay na yan. At ano pa po? Ito pa po ang isa pang motto kay Vander Holyfield. Ang sabi po niyan, it's not the size of a man, but the size of his heart that matters. Hindi nakukuha sa laki ng katawan niyan. Nasa puso kung paano siya magtatagumpay, kung paano siya lalaban. Amen? Ano pa? Meron pang isang motto na sinabi po ni Bear Bryant, the price of victory is high. Sabi po niya, napakataas daw po yung talagang aabutin mo para makuha mo yung tagumpay. But so are the rewards. Subalit gayon din naman ang matatanggap mo na taas at lawak laki ng pagpapala o gantimpala na makukuha mo sa atin pong gantimpala kapag ikaw po ay magtatagumpay. At ito po ang pinaka-favorite na motto ko po. And alam ko po, ito rin yung po yung motto ng mga winner. Ano po yung motto na ito? Winners never quit. Quitters never win. Yun daw pong mga mananagumpay ay hindi sumusuko, hindi umaatras. Subalit yung umaatras, kailanman ay hindi magtatagumpay. Kaya ang title po natin ngayong umagang ito is entitled, ito na po mismo, Winners Never Quit, Quitters Never Win. Lahat ng gusto ng umatras, makinig kayo. At sa lahat naman na nagpapatuloy sa kabila ng problema, sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay, tandaan mo, ang winner ay palaging nagpapatuloy. Amen! So, sa oras na ito, simulan po natin. Anong sabi po ng verse natin in Ecclesiastes chapter 9, verse 11? Ang sabi po dyan, sabi po ni Solomon, I return and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill. But time and chance happen to them all. Sagalugin po natin sa mga ngaral. Sabi po dyan, meron pa akong nakita rito sa mundo. Nakita ro po ni Solomon, hindi lahat ng mabibilis ay nananalo sa takbuhan. At hindi lahat ng malalakas ay nananalo sa labanan. Hindi rin lahat ng matatalino ay nagkakaroon ng hanap buhay. Hindi lahat ng marurunong ay nagiging mayaman. At hindi rin lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. What happened that? Solomon was saying something out of a coach's manual. He was saying, it is not always the strongest guy. It is not always the fastest guy that wins in life. Hindi nasusukat yan sa palakasan. Hindi nasusukat yan sa pabilisan. He made an observation that many times to be a winner means you just won't give up. Lahat ng hindi gumigive up, pagsabing amen. Hindi ka dapat gumive up. You just won't give in. Huwag mong ipapatalo ang laban, mga kapatid. And you won't quit no matter how hard the race gets in life. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, you need to say, don't give up. Let us say, don't give up.
wag na wag tayong susuko, mga kapatid. Wag na wag tayong susuko. Today, that is our message, brothers and sisters. Don't quit. Don't stop. Don't give up. And don't give in. And you will be a winner. Yan po ang sekreto ng buhay sa pananampalataya, mga kapatid. Kailangan wag kang aatras. Wag kang hihinto. Wag mong ipapatalo ang laban. At wag na wag kang magbibigay ng pagkakataon na sumuko. At yan po talaga ang tunay na katangian ng isang mananagumpay. Lahat ng mananagumpay magsabing, praise the Lord! Amen. Isang tagumpay po yan na narito kayo ngayon. Hindi ka nag-give up. Hindi ka umaatras. Nagpapatuloy ka sa pananampalataya. Today, I will give you 4 characters in the Bible na magkakaroon po tayo ng inspiration to go forward at hindi gumibap sa ating pong pananampalataya. Unahin po natin ito. I know, kilala po natin ito. Walang iba kundi si Noah. Si Noah o si Noe sa Tagalog, ay kilala natin, siya po yung inutusan ng Diyos na gumawa ng arko. Amen! Nung bata pa po ako, mga kapatid, talagang tandang-tanda ko ito, paborito ko ito. Sapagkat dito po talaga, yung katangian po ni Noe talaga ay nakita ko. Una, basahin natin in Genesis 6 verse 14. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Take note, gumawa ka ng isang arka. Yan ang sabi ng ating Panginoon kay Noe. Ito ay tila isang simpleng pahayag, mga kapatid, ngunit napakalaking gawain, mga kapatid. Bakit ko po sinabing napakalaking gawain? Kasi hindi ka lang basta gagawa ng malaking arko o malaking arka, malaking barko. Tingnan po natin in verse 15 to 16. Ang sabi po ng ating Panginoon, gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba, 450 daw po feet. Ano pa? 75 talampakan ang luwang, 75 at 45 naman o 45 talampakan ang taas. It means it is an accurate na commandment ng ating Panginoon. Talagang dapat sumunod ka. May bilang ang Lord at talaga namang very specific po ang Diyos kapag siya po ay nag-utos. 16, ang sabi po dyan, lagyan mo ng bubong. Siyempre, kapag walang bubong, papasok yung tubig. Amen? Ang barko. At lagyan mo ng agwat na kalahating metro. Ayun na naman, may panibago na namang utos. May agwat daw na kalahating metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng 3 palapag. Take note, hanggang 3rd floor ang gagawin. At lagyan ng pintuan sa gilid. Ganon ka-specific ang Diyos kapag nag-utos sa atin, mga kapatid. Bilang lingkod ng Diyos, you need to hear the voice of the Lord. You need to hear the commandments of the Lord. Noah was to build this ark, a giant boat, to save his family from a flood. Here are some lessons, brothers and sisters, we learn from Noah's life. Pag-aralan po natin, ano ang meron kay Noah kung bakit sinabi siyang winner? A heart of a winner. Kung bakit sinabi po na si Noah ay merong heart ng isang mananagumpay na anak ng Diyos. Una, Noah had a long, hard task given to him. But he did exactly, take note, exactly what God told him to do. Take note, napakahabang panahon po ito nung ginawa ng atin pong kapatid na ito na si Noah. And that task is not an easy, very hard po na task ito. But he did exactly, take note, punto por punto,
talagang detalyadong-detalyado, sinunod niya ang lahat ng pinag-utos sa kanya ng ating Panginoon. First, what is the heart of a winner? This is the first step of a winner. Ano yun? Doing exactly what God asks you to do. Ang isang winner, mga kapatid, dapat sundin mo ng kumpleto ang iniuutos sa iyo ng tagapag-utos sa iyo. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Take note, kahit na kinutya si Noah, para dito sa ginagawa niya ito, mga kapatid, kahit na hindi niya naiintindihan kung ano ang itinayo niya, ang mahalaga ay naiintindihan niya kung sino ang humiling sa kanya na itayo ito. And that is our God. So exactly, tinupad niya ang tunay na winner, mga kapatid. You need to obey exactly what the Lord is asking you to do. Ang tanong, kapatid, sinusunod mo ba ng eksakto ang utos sa iyo ng Panginoon? Yun ang una. You need to listen, hear the word of the Lord, and do the job. Exactly. And second, ano ang katangian niya? He never gave up. He never gave up. Bakit ko po sinabi, he never gave up? The story of Noah isn't about the ability to build, brothers and sisters, but the ability to keep on building. Hindi niya kayang buuin yun ng napakabilis, napakahirap po, mga kapatid. Pero yung puso niya is keep on building. Nasa puso't isip niya, magagawa ko ito sa tulong at patnubay ng Diyos sa akin. Take note, I am sure he felt like giving up. Sigurado yung sumuko siya. Naramdaman niya na parang gusto niya sumuko. And I am sure there were many trials along the way of Noah. Sigurado yon, for sure. Take note, many of his friends and relatives laughing at him. Ang daming nagtatawa sa kanya. Why? Bakit gagawa ka ng arka sa ibabaw ng bundok? Eh, nasaan ba ang tubig? Nasa baba ang tubig. Bakit sa tuktok ng bundok ka gagawa? Katawa-tawa. His friends and relatives, I know, laughing at him. Pero hindi niya iniisip yon. Hindi niya pinapansin yung pagtawanan siya alang-alang sa Panginoon. Sa atin, konting matawanan lang tayo. Konting pigilan lang tayo. Konting usigin lang tayo. Umaatras na tayo. Give up na tayo. But Noah, he didn't give up. Hallelujah. Kaya hinahamon ka ni Noah. Kung hindi siya bumigay, dapat ikaw din hindi bibigay. Hallelujah! Palakpakan mo ang Panginoon. At pangatlo, na heart of a winner, na kagaya ni Noah. He desired God in his life more than friends, popularity, and acceptance in this world. Hallelujah! Ang dinidesire niya, hindi yung kanyang mga kaibigan manatili sa kanya, yung kanyang popularity, yung acceptance ng mundong ito. Ang dinidesire niya ay yung approval ng Diyos sa kabuhay niya. And that is exactly the heart of a winner. Amen? At yung pang-apat na heart of a winner na meron si Noah, he realized, take note, at the end, better to be shut in with God than shut out. Mabuti pang ma-shut in siya sa loob ng arka kaysa sa labas siya na parurusahan ng Diyos. Ang problema sa atin mga tao ngayon, mga kapatid, okay lang parusahan ng Diyos, ma-enjoy lang ang mundong ito. Take note, I'm sure people tried to talk him out of the task. Sigurado kinukonbinsi siya ng mga tao, tumigil ka na sa task mong yan, nakakatawa ka na, Noah! Tumigil ka sa kahibangan mo, Noah! But Noah
didn't give up. I'm sure the devil tried to discourage him, brothers and sisters. I'm sure. Sinasabi ni Satanas, o ano, kaya mo pa? O ano, pinagtatawanan ka na ng mga tao? Pinagtatawanan ka na ng pamilya mo, ng mga relatives mo, ng mga tao sa mundong ito? Pagpapatuloy ka ba? But take note, but winners never quit and quitters never win. Yan po ang motto ni Noe. Hallelujah. Ang isang winner hindi umaatras. Ang isang winner nagpapatuloy. Ang isang winner nagtatapos ng gawain na ipinapagawa sa kanya ng ating Panginoon. But quitters, take note, always left his job for the Lord. Nawa maging katulad tayo ni Noah, mga kapatid, na tinapos niya. At alam naman natin, 8 lang ang naligtas at that time. Kasama ng iba't ibang paris ng mga hayop. So take note, Noah is the one example of being a heart of a winner. Second, I know, kilala nyo rin po ito, mga kapatid. Walang iba si Job. Ito po ang pinakaalam ko, pinakamatindi sa pagdating sa larangan po talaga ng trial. Trials na dinanas ng isang tao sa mundong ito. Kung ako siguro ang dumanas dito, take note, hindi ko kakayanin. Tama nga ang sinabi ng Lord na hindi ibinibigay ang bawat pagsubok sa isang tao na hindi niya kaya. Alam ng Diyos na kaya ni Job na pagpagtagumpayan ang trials na gagawin sa kanya ni Satanas. Anong sabi po ng Job chapter 1 verse 21? Anong sabi po ni Job? And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ano pong nangyari dyan, mga kapatid? Kung makikita natin, mga kapatid, ang nangyari dyan, mga kapatid, yung panahon po na sinubok na. Nakipag-deal na itong si Satanas sa ating Panginoon na sinasabi niya, hindi naman naglilingkod dyan si Job dahil walang nakukuha sa'yo. Naglilingkod lang siya dahil pinoprotektahan mo, iniingatan mo. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Nakipag-deal siya kay Satanas at ang sinabi, sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay ni Job. Ano nangyari ngayon dyan? Alam natin kung ano nangyari. Oxen and donkeys are already finished. Inubos, mga kapatid, yung kanyang ships, yung kanyang camels, yung lahat ng ari-arian niya, inubos ni Satanas. At ang kahuli-hulihan na nangyari, bago siya magkaroon ng mga bukol na napakarami, ay yung kanyang sons and daughters are all died. Ganyang katindi kung gumawa si Satanas. Pero take note, ang pinakamagandang bagay na dapat nating maunawaan, mga kapatid, ay hindi papayagan si Satanas ng ating Panginoon without His permission. May permission, kaya bakit nangyayari sa buhay natin ang mga bagay na nangyayari sa atin? Now, tingnan po natin in verse 20 to 22. Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Yun ang ginawa niya instead na na magreklamo, instead na kung anong bagay ang gawin niya, ang ginawa niya, sumamba siya, nagpatira pa siya sa harapan ng Panginoon. And verse 21, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Verse 22,
sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Take note, hindi niya sinisi ang Diyos. Why? Sapagkat alam niya kung ano ang ginagawa ng Lord ay sa ikabubuti niya. Take note, here is a story of another winner. Itong si Job, take note, he has just lost everything. His prosperity, his family, everything he had in this world. Pero ano ang ginawa niya? Una, instead of getting bitter o sumama ang loob o maging mapait ang buhay niya, he got better. Lalo siyang naging mabuting tao. Lalo siyang naging matatag sa pananampalataya sa Diyos na pinaglilingkuran niya. Tingnan niyo kung anong ginawa ni Satanas. Tingnan niyo po, Job chapter 2, verse 1 to 7. Tingnan po natin sa Tagalog. Isang araw, muling nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon. At muli ring sumali sa kanila si Satanas. Anyan na naman. Pangalawang pagkakataon po ito na pakikipag-deal niya sa ating Panginoon. Anong sinabi ngayon? Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, paroot parito na naglilibot sa mundo. Verse 3. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis ang pamumuhay, may takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Tapat pa rin siya sa akin. Kahit na pinilit mo kung payagan ka, nasirain siya ng walang dahilan. Anong sinabi ngayon ni Satanas? Sinabi ni Satanas, matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya basta't buhay lang siya. Mayroon pa ring hirit si Satanas, ano? Verse 5, pero kapag siya na ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa ka niya. Yun ang deal ngayon niya sa ating Panginoon. Verse 5, verse 6, sinabi ng Panginoon kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero huwag mo siyang papatayin. Yun ang deal. Verse 7, kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon at sinaktan, take note, at sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga pigsa. Pigsa mula ulo hanggang talampakan. Amen? Kung titingnan nyo, it is not only a normal na pigsa. Grabe po ang pigsa na ito. Sino dito nagkaroon ng pigsa? Lalo na kapag tumama sa kilikili, grabe, hindi mo kayang iangat yung kamay mo. Diba? Ang sakit po nito mga kapatid. Lalo na kapag tumubo sa may puwet, hindi ka ngayon makaupo ng maayos kasi ang sakit ng... ito pa, simula daw sa puyo hanggang sa talampakan, punong-puno ng pigsa. Ganong katindi. Pero anong ginawa ni Job? Tingnan nyo, verse 8. Kumuha si Job ng basag na palayok at ginamit na pangkayod. Ayong kinakayod yung bawat langib. Yung sa kanyang mga sugat habang nakaupo sa abo. Ganong katindi mga kapatid. Grabe. Grabe po mga kapatid yung anong ginangyari sa kanya. Ang sakit doon. Nakakita na kayo yung sugat na naglalangib? Yung pag tinatanggal mo ng kaunting ganun, grabe. Magkaroon ka nga ng tighawat, yung tirisin mo na yung medyo hinog na. Pag sumirit yung pinaka tilamsik, ang sakit po ng mga kapatid. Pero pag once na sumirit na yon, aba, mabilis nang gagaling. Pero itong kay Job, grabe. Simula sa puyo hanggang sa talampakan, punong-puno ng pigsa. At ito ang pinakamatindi. Dumating ngayon yung asawa niya. Anong sinabi ng asawa niya sa kanya? In verse 9 to 10, tingnan po natin. Sinabi sa kanya ng asawa niya, ano? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Grabe, kapag gaganyan ng asawa mo. Sumpain mo na ang Diyos mo.
at mamatay ka na. Ay grabe, nagkaroon ka pa ng asawa na ganyan. Antindi, pero ano sinabi ni Job? Tingnan po natin in verse 10. Sumagot si Job, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job, ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Ganon katindi ang winner. Hindi lumalabas ang anumang sumpa o anumang masamang bagay sa bibig niya. Laging papuri ng kaluwalhatian ng Diyos sa kabila ng pagsubok sa buhay niya. So take note, sumamba pa rin itong winner natin na si Job. At iniisip niya na lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. Pangalawa, his wife said, give up, but when you are a winner, you don't let losers decide your destiny. Ang isang winner, hindi yung tao ang nagpapatakbo sa'yo, kundi ikaw mismo na kumakapit sa Diyos at ang Diyos mismo ang iyong kinakapitan. Yan po ang tunay na isang winner. Hindi ka kayang utusan o paikutin ng kahit sinong tao para maging katulad niyang isang loser. Ang isang winner, laging umaasa sa ating Panginoon. Pangatlo, nakatangian ng winner na ito. Kahit na siya ay walang-wala na. Anong sabi niya? Naisip niyang ang magsimulang muli kasama ang Diyos ay mas mabuti kaysa magsimulang muli nang wala siya. Sa kanya, okay lang kahit walang-wala. Basta kasama niya yung may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Ang Diyos na dakila. Kaysa magsimula siya na wala ang Diyos sa buhay niya. Alam niya, from nothing to nothing, magkakaroon siya sapagkat yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ang pinaglilingkuran niya. Ganyan ka rin ba, brothers and sisters? Pang-apat, nakatangian niya, he realized his blessing was not the things God gave him, but God was the blessing. Hallelujah! Ang blessing niya, hindi yung mga material na bagay. Yung lahat ng ibinigay sa kanya ng Diyos, hindi yun ang blessing niya. Ang blessing niya mismo ay ang Diyos sa buhay niya. Hallelujah. Ang tanong kapatid, siya ba ang blessing mo? O ang hinahanap mo pang blessing yung mga bagay na hinihiling mo na ibibigay niya sa'yo? Dapat siya palang blessing na yon. Hallelujah. Palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. God is our blessing, brothers and sisters. Kapag may Diyos ka, lahat ay nasa iyo na. Pero kapag wala ang Diyos, take note, kahit marami ka pang meron ka, tiyak papunta ng impyerno ang buhay mo. Panglima, na heart of a winner, he praised God in the hard times. Pinupuri niya, sinasamba niya sa panahon ng matinding pagsubok ang Diyos so that he could praise God in the good times. In the good times. Ang tunay na winner, kahit matindi ang pagsubok, nagpupuri sa Diyos. Kahit walang-wala na, nagpupuri sa Diyos. Kahit iniwanan na ng kahit sinong minamahal niya, nagpupuri pa rin sa Diyos. In a hard time. In a hard time. Pero, sa panahon naman ng good times, mas matindi ang kanyang pagpupuri sapagkat alam niya that is the fruit of his faith in the Lord. Tingnan niyo kung ano nangyari kay Job pagkatapos ng matinding pagsubok na ginawa sa kanya ni Satanas. Job chapter 42 verse 12 to 17. Tingnan niyo po ang ginawa naman ng ating Diyos na pagpapala para sa kanya. Ang tanong kapatid, are you in the hard times right now? Ang tanong, kaya mo pa rin bang magpuri, sumamba na katulad ni Job? Kapag kaya mo, tingnan mo ito kung ano ang gagawin ng ating Panginoon.
Verse 12, sa gayoy lalong pinagpala, take note, sa gayoy lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job nang higit pa kaysa sa dati. Kaysa sa dati, dinoble ng Diyos. Binigyan siya ng Panginoon ng 14,000 na tupa. Dating 7,000, ngayon 14,000 ang ginawa ng Lord. 6,000 kamelyo. Dating 3,000, ginawang 6,000 ang Lord ng kamelyo. 1,000 pares ng baka. Take note, yung 1,000 pares yun. It means 2,000 yun. At 1,000 babaeng asno, babae pa lang mga kapatid. Ganon katindi yung pagbabalik ng Diyos once na napagtagumpayan mo ang trial sa buhay mo. Wow! That is our great God, brothers and sisters. Grabe! Tumatanaw siya ng utang na loob. Ibinabalik niya yung nararapat sa iyo once na magtagumpay ka. A winner, always a winner. Hindi nag-give up, nagpapatuloy. Verse 13, binigyan din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ibinalik yung lahat ng namatay. Ano nangyari? Ang panganay niyang babae ay si Jamima. Ang pangalawa ay si Kisya. Ayan, pangalan ng anak ni Pastora, si Kisya. At ang pangatlo ay si Keren Hapok. Tingnan niyo po kung anong klaseng mga anak meron itong si Job. Verse 15, walang babaeng mas gaganda pa kaysa sa kanila sa buong lupain. Grabe. Pinakamaganda ang mga anak ni Job. Binigyan sila ni Job ng mana katulad ng kanilang mga kapatid na lalaki. And verse 16, pagkatapos nito'y nabuhay pa si Job ng 140 na taon. Nakita pa niya ang kanyang mga apo. Take note, nakita pa niya ang mga apo hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ganong katinding magpala ang Lord. Humahaba ang buhay. At alam niyo kung ano yung kinamatay niya? Matandang-matanda na si Job nang siya ay namatay. Ang kanya pong kamatayan, mga kapatid, ay yung normal death ng katandaan. Hindi katulad nung namatay na mga na aksidente, namatay na bedridden, hindi ganun. Itong si Job, pinatikim ng Diyos ang nararapat sa kanyang pagtatagumpay bilang anak ng Diyos. Job got a double portion because he didn't give up. Why? Because winners never quit and quitters never win. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Ganon katindi ang mga lingkod ng Diyos. Hindi umaatras, hindi gumigibab ang anak ng Diyos. Kaya lahat tayo, mga kapatid, gayahin natin itong dalawa. Sino? Si Noah at si Job. Pangatlo, si Nehemiah naman. Tingnan natin, si Nehemiah. Ano ang karakter naman ito? A heart of a winner. Tingnan po natin itong si Nehemiah. Now, in Nehemiah chapter 2, verse 17 to 20, ngunit ngayon ay sinabi ko sa kanila, nakita nyo ang nakakaawang kalagayan ng lungsod natin, giba ang Jerusalem, at sunog ang mga pintuan nito. Muli nating itayo ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapahiya. Hinikayat niya ni Nehemiah ang kanyang mga kababayan na muli nating itayo ang wall of Jerusalem na pinabagsak, sunog. At anong sinabi niya in verse 18? Sinabi ko rin sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos sa akin at kung ano ang sinabi ng hari sa akin. Sumagot sila, sige, muli nating itayo ang pader. Kaya naghanda sila para simulan ang mabuting gawaing ito. Verse 19, ngunit nang mabalitaan ito ni Sanballat, ito na ang mga kontrabida. Take note, lagi pag may bida, may kontrabida. Mas marami pang kontrabida. Ayan,
Mabalitaan ito ni Sanballat na taga-Horon, ni Tobia na isang opisyal na Amonita, at si Geshem na isang Arabo. Nilait nila kami at pinagtawananan. Sinabi nila, ano ang ginagawa niyong ito? Nagbabalak ba kayong maghimaksik laban sa hari? Anong sagot dito ni Nehemiah? Sinagot ko sila, magtatagumpay kami sa pamamagitan ng tulong ng Diyos sa langit. Yan ang mga winner. Alam niyang magtatagumpay sa tulong ng Diyos sa langit. Kami na mga lingkod niya ay magsisimula na sa pagpapatayo ng pader ng Jerusalem, pero kayo ay hindi kabilang at walang karapatan sa Jerusalem at hindi kayo bahagi ng kasaysayang nito. Now, tingnan po natin, ano ang karakter nitong si Nehemiah? What is the heart of Nehemiah? Being a winner. Number 1, no matter how much opposition, gaano man karami ang oposisyon o lahat ng tumutulig sa sayo, he would not keep his eyes off the goal. Hindi niya tinatanggal yung kanyang mga mata, yung kanyang paningin sa kanyang goal. Hindi oposisyon ang tinitingnan niya. Ang tinitingnan niya, yung goal na tatapusin niya sa harapan ng ating Diyos. Take note, the 3 biggest steps toward defeat are distraction, discouragement, and depression. Pero lahat ng 3 bagay na ito para matalo sila ay kanyang isinangtabi. Why? Second, because Nehemiah would not let the obstacle get in the way of the opportunity. Sa kanya, yung depression, yung distraction, at yung lahat ng 3 bagay na ito ay hindi po pwedeng humadlang dun sa opportunity na ibinibigay ng Diyos para sa kanila. Amen? So take note, nakatingin sa opportunity, hindi sa obstacle, hindi sa hadlang, hindi sa opposition. At pangatlo, he trusted God to build it, not himself. Hindi niya pinagtitiwalaan yung sarili niyang karunungan, kundi ang pinagtitiwalaan niya yung Diyos na sumasa kanila. No matter what happens, even there is an opposition, obstacles on what they are doing, but they are focusing on God who is their victory. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. At yung pang-4 na katangian niya, he didn't put his trust in his abilities, but in his availability to God's work. Hindi pinag-uusapan dito yung ability mo. Kung gaano ka katalino, kung gaano ka kalakas, kung gaano ka kalaki. Ang pinag-uusapan dito, available ka ba na gawin ang ipinapagawa ng Diyos sa'yo? And that is the heart of a winner. You are always available to do the task of the Lord. Kaya kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Lord, don't give up. Huwag kang aatras. Yung lahat ng opposition na yan, isang tabi mo yan. Lahat ng obstacle na yan, lampasan mo yan. Lahat ng bagay na humahadlang sa'yo, ang tingnan mo, yung gagawin ng Diyos na buhay sa buhay mo. Palakpakan mo ang Panginoon. You are a winner! Hallelujah! And number 5 na katangian, or heart of a winner, na kagaya ni Nehemiah. Nehemiah completed the work, not because he was a certified wall builder, but because he was a winner. Bakit sinabing winner? Because winner never quit. Quitters never win. Hindi siya umatras. Nagpatuloy siya, tinapos niya, kaya winner siya. Lahat ng winner. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Kaya rin natin yan, mga kapatid. We have 3 already example.
And siyempre, hindi mawawala ang the greatest example natin, mga brothers and sisters. Yung idol natin, hindi po pwedeng mawala. And His name is Jesus. Jesus Christ is our idol. He is a winner of them all. Hallelujah. Jesus is the winner of them all. Why? Basahin natin Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus. Why? Who is Jesus? He is the author and finisher of our faith. Hallelujah. Siya yung simula at siya yung tumapos ng ating pananampalataya. He is at our greatest example, who, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Tagalogin natin, mga kapatid. Verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. What is the heart of our greatest example? Number 1, Jesus didn't give up His mission because He could see past the pain, past the cross, past the grave, into the glory that awaited Him. Kitang-kita niya na kaya niyan lampasan lahat yon. Yung lahat ng pain, yung lahat ng cross na yan, yung even the grave. Why? Kasi ang nakatuon sa isipan niya, yung glory na nag-iintay sa kanya. Kaya niyang tiisin ang lahat ng daraanan niya. Nakita niya, dadaanan lang niya yon. Ang nakikita niya yung dulo. Kapatid, huwag mong isipin yung simula, yung kalagitnaan. Ang isipin mo yung dulo. Yun lagi ang tinitingnan ni Kristo. Yung crown, yung throne na nag-iintay para sa Kanya. And that is the heart of a winner. Tumatakbo siya. Pagod na pagod, bumabagsak siya, pero hindi siya tumitigil kasi ang nakiisip niya at nakikita niya yung finish line. Second, Jesus could have called 10,000 angels. Pwede niyang tawagin yung mga anghel niya. Akalain niyo, isang anghel pa lang kayang pumatay ng libo-libo, legions of people. Pero hindi niya tinawag to rescue him. But then his mission would have been incomplete. So, he endured. So, he pressed forward. So, he climbed up Calvary's Hill na walang kasamang tulong na po pwedeng tumulong sa kanya. Why? Kasi alam niya kaya niyang tiisin at kaya niyang daanan because the glory is waiting for him. Pangatlo, Jesus did it out of grace. Ginawa niya ito dahil sa biyaya. He did it out of love. Ginawa niya ito because of His love for us, brothers and sisters. He said, no greater love has any man than this, than that he would lay down his life, his love for his friends. At yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Ibinigay niya mismong buong buo ang kanyang sarili bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. And take note, because of our greatest example, we have the salvation, we have the heaven that waiting for us, and we have the crown that waiting for us. Pang-apat, Jesus did it because winners never quit and quitters never win. Yan din ang motto ni Jesus Christ. Ang umaatras
ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaatras. Brothers and sisters, sa apat na example na ito, I know the Lord is speaking to your heart. Ano man ang kalalagayan mo ngayong umagang ito, ano mang trials, ano mang oppositions, ano mang obstacle ng buhay mo, brothers and sisters, you need to say, I will not give up because I am a winner. And winner never quit. Because quitters never win. Balikan natin, yung unang example natin si Noah. Noah was a winner because the task was not bigger than his faith in God. Mas malaki yung faith niya kaysa sa task na ipinagawa sa kanya ng Lord. Kaya natapos niya. Ang tanong, kapatid, gaano kalaki ang pananampalataya mo? Dapat katulad ni Noah, mas malaki ang kanyang pananampalataya kaysa sa task na ipinapagawa sa kanya ng ating Diyos. Pangalawa, si Job. Job was a winner because having God was more than having anything else in life. Sa kanya, ang blessing niya mismo ang Lord, hindi ang mga bagay na meron siya. Ang tanong, kapatid, ang Diyos ba ay sapat na sa'yo? Kahit wala ka ng mga material na bagay sa mundong ito, kahit na iwanan ka ng mga kaibigan mo, kahit iwanan ka ng mga mahal mo sa buhay, si Jesus ba ang iyong blessing sa buhay mo? If you have that, you are a winner. Palapakan mo ang Panginoon. At ang pangatlo, Nehemiah was a winner because the obstacles were not as big as the opportunity. Yung opportunity sa kanya ang mas malaki kaysa doon sa mga obstacle, kaysa doon sa mga opposition ng buhay nila. Mas malaki ang oportunidad sa atin bilang mananampalataya para tahakin natin ang langit. And the fourth is the greatest example of all. And Jesus was the greatest winner of all. Why? Because beyond the cross was a crown. Beyond the tomb was a throne. Sa kanya, ang nakikita niya, yung nasa likod, hindi yung nasa harapan. Yung nasa dulo ang nakikita niya. Kaya nga sinabi sa atin ng ating Lord, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dapat yan yung great example natin. Nakatingin dun sa dulo, hindi sa hinaharap ng mga problema, pagsubok ng ating mga buhay. All we need to do is to stand in our faith. Don't give up. Don't stop. Just move forward because the grace and the love of God is with us. Anong sabi ng Hebreo 10:39, yung isang verse natin, mga kapatid? Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod. Lahat ng ayaw tumalikod, magsabing amen. Lahat ng winner magsabing amen. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Diyan tayo kabilang. We are one of the winner. Winners never quit. But take note, quitters never win. At alam niyo po ba kung ano ang motto ng heaven? Ito po ang motto ng heaven. The motto of heaven is that same. Winners never quit and quitters never win. Sabay-sabay po tayo. Winners never quit and quitters never win. Palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. That's why our title for today is Winners Never Quit. Quitters Never Win. Brothers and sisters, sa oras na ito, alam ko ang dami mo na napagtagumpayan sa buhay mo. O kung sakali mang napakarami mo ng pagbagsak, napakarami mo ng pagkakamali sa buhay mo, hindi nasusukat sa pagbagsak ang pagiging tagumpay, brothers and sisters. Ang pinag-uusapan dito yung dulo ng buhay mo, kung paano ka tumayo, magpatuloy,
at gawin mong inspirasyon ng ating Diyos na buhay. Maging kagaya tayo ni Noah, maging kagaya tayo ni Job, maging kagaya tayo ni Nehemiah, at lalong higit maging kagaya tayo ng greatest example natin, none other than but our Lord Jesus Christ. Ang mga anak ng Diyos hindi napapagod, hindi tumitigil, hindi nag-give up. Ang mga anak ng Diyos ay winners at hindi kailanman umaatras at tumatalikod. Sa oras nito mga kapatid, hinahamon tayo ng ating Diyos na buhay. Kapatid, kakaunting panahon na lang ang labanang ito. Huwag ka nang subuko kapatid. Kakaunti na lang ang labanan na nag-iintay sa atin mga kapatid. Yes, in the last part of our lives mga kapatid, grabe ang labanan. Pero I know kung gaano katindi ang labanan. Meron naman tayong matinding Diyos na sumasama sa atin para pag tayo magtagumpay sa labang ito. All you need to do is to trust Him. All you need to do is to hold on to His promises. And you will be a winner. Winner never quits, but quitters always fail. He will never win. Kaya kapatid, sa oras na ito, sa lahat ng gustong magtagumpay, pwede bang tumayo kayo sa Panginoon? Tumayo kayo sa Panginoon at sa oras na ito tayo mananalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Pwede mo bang itaas ang iyong dalawang kamay sa Panginoon? Itaas mo yung dalawang kamay sa Panginoon bilang tanda ng pagsusuko sa ating Diyos na buhay. Itaas mo ito bilang tanda na isinusurrender mo ng buong-buo ang iyong buhay sa Panginoon. If you want to be a winner, you need to fall down. You need to humble your lives to God. And you need to surrender your life to Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Aming Diyos na mabuti at tapat. Aming Diyos na kailanman ay hindi nag-iwan at hindi man nagpabaya sa amin. Aming Diyos na laging nariyan sa aming harapan, sa likuran at sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Sinasamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa mahabang panahon na sinamahan mo kami. Yes Lord, marami kaming laban na hindi napagtagumpayan. Bumagsak kami, Panginoon. Nagkasala kami, Panginoon. Nanghimagod kami, Panginoon. Hindi kami, Lord, nakapagpatuloy huminto kami. Pero ngayong umagang ito, Panginoon, narinig namin ang iyong mensahe that the winners never quit. Na ayaw po namin maging isang talunan, Panginoon. Ang gusto namin dakilang Diyos ay maging mananagumpay. Kaya Lord, tulungan mo kami na huwag kaming umatras sa aming labang ito. Kundi Lord, tulungan mo kami na ang kalakasan na nanggagaling sa iyo. Ang inspirasyon ng iyong Santong Espiritu. At ang patuloy na pagsama mo sa amin ay pagkaloob mo sa amin, Lord, lalong higit sa mga huling araw na ito. Nakikita namin kung paano sikilin ang mga mananampalataya. Nakikita namin, Lord, kung paano pahirapan ni Satanas sa mga mananampalataya. Nakikita namin, Panginoon, na pasama ng masama ang mundong ito. Nakikita namin, Panginoon, na ang laban ay totoong napakatindi sa mga huling araw na ito. Pero Lord, nakikita rin namin na meron kaming matinding Diyos, makapangyarihang Diyos na sasama sa amin upang kami mapagtagumpayan ang lahat ng labang ito. Kaya Lord, sa iyo kami kumakapit, sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami umaasa, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, ang iyong paghako na kami sasamahan mo sa lahat ng laban ng buhay na ito. At kaya namin pagtagumpayan, Panginoon, sa tulong at habag mo, Panginoon. Lord, ikaw ang aming greatest example, Lord Jesus. Kaya Lord, kung paanong nakita mo, Lord, na kaya mong tapusin ang misyon mo, Lord, tulungan mo rin kaming tapusin namin ang misyong ito. At makita namin, Panginoon, ang nakahandang reward na nag-iintay sa amin at sabihin mo sa amin, well done, my good and faithful servant. Pumasok ka sa ayong tahanan dito sa langit na bayan. Yan po ang iniintay namin, Lord. And Lord, sa oras na ito, we surrender our lives to you. We give our all in all. At hayaan mo, Panginoon, ang aming kaisipan
ang aming puso at ang aming buong buhay ay maging available na gawin ang ipinapagawa mo sa bawat isa. Salamat po sa iyong minsa at nawa bilang mga winners, makita namin that we are the sons and daughters of God na kayang magtapos ng laban sa buhay. Purihin ka, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay, mga kapatid. Tunay na napakadakila ng Diyos. Naniniwala ako na sa lahat po ng mga tumanggap na sa Panginoon, yan po ang inyo pong assurance. You obey the gospel of Christ at yan po ang inyong assurance na talagang kayo ay papasok ng langit. Sa oras na ito, sa lahat po na hindi pa po tumatanggap, hindi pa po nag-o-obey ng gospel ng ating Panginoon, I encourage every one of you and invite you right now na tanggapin niyo po ang gospel ng ating Panginoong Yesus. And that is the only way of our salvation. And what is the gospel of Christ, mga kapatid? The gospel of Christ or the full gospel is makikita po natin in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo na tinanggap niya, ipinapangaral niya, tinatayuan niya, at nagligtas sa kanya. And what is that? First is the death of Christ, yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus. The second is the burial of Christ. And the third is the resurrection of Christ. Yan po ang full gospel, mga kapatid. The death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ. Ang full gospel is not Matthew, Mark, Luke, and John. Ang tunay na gospel ay ang istorya ng ating Panginoong Yesus nung siya'y nabuhay sa mundong ito, kung paano siya namatay, nalibing at nabuhay na magmuli upang matanggap natin ang kaligtasan. Ibig bang sabihin ito, Brother Dennis? Sapat na panampalatayanan ko ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagkalibing at ang kanyang pagkabuhay na magmuli? Hindi po, mga kapatid. Hindi po sapat. You need to obey the gospel of Christ. Ang ibig po sabihin nito, Brother Dennis, kailangan ko ring mamatay, kailangan ko ring malibing, kailangan ko ring mabuhay na magmuli? No! Ginawa na po yun ng ating Panginoon. Now, we will obey as the spiritual reenactment ng ating pong kaligtasan. And what is the spiritual reenactment? Yung binanggit po ng ating Panginoon na sinabi po ni Apostol Peter. Take note, in Matthew 16:18 to 19, the Lord Jesus said that si Peter po ang pinagbilinan ng mga susi ng langit. Mga susi. Pag sinabi mga susi, the instructions on how you enter the kingdom of God. At we know na si Peter po ang kauna-unahang preacher of the gospel. At alam niyo po kung ano sinabi niya sa Acts chapter 2 verse 37, nung ipinangaral daw po ni Peter ang patungkol sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, nabagbag daw po ang puso ng mga mananampalataya. At anong sinabi nila? Peter at mga apostol, anong gagawin namin para kami maligtas? Anong sabi niya in Acts chapter 2 verse 38? Everyone must repent. Kailangan daw lahat ng tao ay mag-repent, magsisi. Ang unang susi, pagsisisi. Pangalawa, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Kailangan mabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Yesus sa kapatawaran ng kasalanan. Yung bautismo po lang ang magre-remit ng iyong kasalanan. Yung dugo ni Kristo, take note, ang pagsisisi ginagawa natin ay para sa ating kasalanan. Pero yung bautismo sa tubig, ang tinatanggal nito is the original sin. And that original sin is only the blood of Jesus Christ can wash away, remit that sin. So you need to be baptized. Sa pangalan? In Jesus' name. Kaya kung ikaw ay binautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, nabautismuhan ka sa walang pangalan. Kulorom ka. Pero sinabi dito, baptism in Jesus' name. At pagkatapos mong tanggapin yon, you will receive the gift of the Holy Spirit. Pagkaahon mo sa tubig, you will receive the new life, new spirit, new heart na ibibigay sa iyo ng Panginoon. New relationship to our Lord Jesus Christ. Kaya sa lahat po ng mga hindi pa tumatanggap,
inaanyayahan ko po kayo na kayo tumayo, itaas po ninyo ang inyong kanang kamay, at kayo po ay sumunod sa aking panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Sige po, sabihin niyo po sa Panginoong Yesus, sa oras na ito, naunawaan ko ang iyong dakilang pag-ibig na ibinigay mo ang iyong sarili. Ikaw ay naghirap, ikaw ay nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli upang ako'y magkaroon ng kaligtasan. Naunawaan ko rin, Panginoon, na ako'y isang makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan na nagawa simula pagkabata hanggang sa oras na ito. Patawarin po ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko pong lahat ito. At inihiling, Lord, binubuksan ko po, Panginoon, ang aking puso. Pinapapasok po kita bilang aking Panginoon, Hari at Manunubos. Simula po sa araw na ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang kung ako'y umuwi dyan sa langit na bayan, kabilang ako sa iyo pong mga anak. Simula sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ng buong buo ang aking sarili at tinatanggap kita bilang aking Diyos na siyang kasama ko at magsasalo sa hirap at ginhawa ng mundong ito. Sa iyo po ang papuri, itong aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Sa lahat po ng mga tumanggap, nagsisi ng kanilang kasalanan, kasunod po yung pangalawang susi, you need to be baptized in Jesus' name. Kaya yung lahat po ng hindi pa nababaptize, sa susunod po, ito po, tingnan niyo po sa inyong screen, yung pong mga name and numbers na po pwede niyo pong makontak para po kayo ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus. And after that, you will receive the gift of the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at muli nating palakpakan ang Diyos na buhay. Hallelujah! Tagumpay po tayo, mga kapatid. At sa oras na ito, we are a winner. And winners never quit. Quitters never win, brothers and sisters. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po'y manalangin sa ating pangwakas. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa ginawa mong kabutihan sa amin po mga buhay. Salamat po sa iyong mga salita na nangusap sa amin. At naunawaan namin, Lord, ang mga tunay na mananagumpay ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyo at kailanman, Panginoon, hindi ipinagpapalit ang kaligtasan, anumang reto o anumang bagay na ini-offer ng mundong ito o maging si Satanas. Kaya Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Nawa sa mga huling araw na ito na aming pakikipaglaban, itanim namin sa puso't isipan namin that we are a winners. And that heart of a winners ay matatagpuan namin sa lahat ng ginawa po ni Noah, ni Job, ni Nehemiah, at lalong higit ikaw, Panginoong Yesus, na greatest example namin na nakita mo ang reward, yung throne na nag-iintay po sa iyo. Kaya Lord, kami rin po, nais po rin namin, Panginoon, na isang araw, sabihin mo sa amin, well done, my good and faithful servant. Purihin ka, Panginoon, muli sa susunod na mga gawain, ibalik mo po kami, at nawa, Lord, ang bawat salita mo ay selyohan mo sa aming mga puso. Pagpalain po ang iyong mga anak, lalong higit ang iyong iglesia sa pangunguna po ng aming pastor, si Pastor Melvin, at ang lahat ng mga leaders at bawat members, Panginoon, ingatan mo sa mga huling araw na ito. Madatnan mo kami na alive and remain hanggang sa iyong muling pagbabalik. Purihin ka, dakilain ka, at ang basbas, patuloy ng iyong kapangyarihan at pagpapala ay sumaaming lahat kasama ng aming buong pamilya. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. And everybody says, Amen and Amen. Purihin ang Diyos, to God be all the glory. Kita-kita po tayo sa susunod na linggo.